So kaya nito sinasabi ni Inday Sara na I don't remember him discussing ineme, ganyan. So perhaps ang sinasabi dito ni Inday, talagang walang discussion on how he wanted to do things. Ngayon, yung mga nasa platform niya na, yung mga nasa vlog niya na talking about yung food security, tourism, ineme, it did not come from him. It was just presented to him. Yun yung budol. Yun yung isa sa mga budol. Kasi, dahil sa ganda ng material ni Bongbong nung eleksyon, akala natin siya yung nag-isip. At kasi supposedly dapat ganyan di ba? May vision yung leader, ibababa ng leader dun sa mga tao niya, din yung mga tao niya gagawa ng material based dun sa vision ng leader. But it's not true in Bongbong's case. Yung mga tao sa baba, yun ang nag-isip ng campaign material, pinresent kay Bongbong. Okay. Kaya yan nagmamanifest. Pag tinanong mo siya, hindi niya ma-defend. Kaya hindi rin cohesive hindi niya ma-defend talaga. Halimbawa, doon na lang sa bigas, I'm sure it's part of the food security thing, no? So hindi niya yun maitawid, no? Bakit 20 ang sinabi mo? Hindi niya natatawid flood control because it wasn't his vision. And even if may gumawa para sa kanya, hindi niya na kayang nakonekta. Walang isang collective na plataforma. Kaya pag tinanong mo siya, ano ba talaga ang isang bagay na gusto mong mangyari? Hindi kanya masasagot. Meron akong papa-address, Evie. Merong comment dito si Pirate George. And I think it's a very good point, no? That we need to address. Hindi siya naniniwala na paglaki ka sa politika, magiging you will gain all the experience you need. Bakit daw si BBM laking politics? Well, we always forget to recognize that both Sara and Bongbong were children of former presidents. And you will see the stark difference between the two. So, kasi yung isa nakikinig at nag-observe. Yung isa party ng party. So it is true din. No? So that theory is correct. Hindi dahil anak ka ng pagkatagal na political clan, mapupulot. Depende pa rin sa nag-a-absorb. Oo, depende. At kung kaya bang i-absorb ng iyong utak. I did not propose a theory, no? I did not propose a theory. I was speaking about specifically Inday Sara's case. Yes, okay. Sabi ko, kasi lumaki siya at nag-upisa 4, 5, 6 years old pa daw siya, no? Ganyan na siya ka-immerse sa politics, no? Combined with the character of Inday, no, na yes. Na yung all the yung willing student, willing to learn and things like that. Of course, it presupposes that do sa character ni Inday, kaya yung pag-observe niya at yung pagkakalagay niya do sa ganung environment help her. Kasi in the case of Bongbong Marcos, we can actually flip it 180 degrees. Pwede natin gawin yan. Ito kasi si Bongbong Marcos, lumaki sa di buena pamilya, may influensyang politiko, kaya party lang ng party, kaya ganyan siya. So even it's the same circumstance but different outcomes. So ibig sabihin nasa tao pa rin in the end. Tama. Yun. Nandun sila sa same position di ba? To learn to learn politics in the front row. Ganon. Pero at a very early age, grabe, polar difference. Yung isa party ng party, yung isa natuto, 'di ba? And then if you add pa rin, no, both were considered strong men presidents. Both were considered brilliant political strategists. Tama. No? The other was a very good orator. The other can drive his message using very, very rough language. Therefore, both very are good communicator. Excellent communicators. Excellent communicator. Pero yun nga, tapos yung produkto, yung isa, lawyer. Kasi yung isa, out of school youth. Ang problem kasi doon, ang natuto kasi yung ate. Dapat kasi talaga. Ayun. Yung ate talaga. Yung ate yung natuto. Yung ate whether you like Amy or not, I have to give it to her. She is the most intelligent of the bunch, of the group. Yes. The most capable Marcos. Most capable. Actually, naguguluhan niya ako yan. Yun yung pinush niya. Dapat nung bata kami talaga, si BBM, parang anak ni Marcos. Okay, anak ni Marcos. Unlike ni even Irene, mas angat pagdating sa public service. Kumbaga, visible na. Si BBM, may spoiled brat na anak siya, may lalaking anak siya, ganun lang. And then, biglang siya inaupo. Tapos ito pa yung kaibahan ni BBM saka ni Sara, ha. Kung papasinin niya si Inday Sara, is trying to make a name for herself.
Oo, dinidistansya niya sa Dahil niya sa Duterte, tatay ako ni niya. Duterte. Mm. Di ba even yung mga decision making niya nung sinabi ni Duterte wag ka tumakbo, yung kung ano, hindi niya inaano, parang iba yung decision niya sa gusto mangyari ni Duterte. May sarili siyang paninindigan. Unlike ni BBM, alam na natin, di ba? Lilinisin namin yung pangalan namin. So, pangalan pa rin naka-angkla yung ano niya. Siguro. Hash opposing view ka ba? Hash opposing view ka ba? Priority namin yung opposing view na umakyat. Opposing view ba? Siguro, Ay, Joey, kuya. no? Siguro, no? Ito din yung rason na nakita natin na yung anong tawag dito, very abrupt transformation of Sebastian Duterte. When he was perceived to be a young, spoiled brat na uninterested in politics, no? But ang sabi ni Inday kanina sa press con, talagang he asked Baste, no? Point blank, kung kaya na ba niya na bitiwan niya yung city to Baste at mag-commit siya na iangat pa rin niya yung Davao. At nung nag-commit nga si Baste, no, talagang she ran for VP na. At yun, nakita natin yung transformation ni Baste, no? From the very first day he was elected into office, at ngayon yung nagawa niya sa Davao at yung kanyang pagiging dignified na na mayor at a very young age, no? True, ayan. Okay, si Baste talaga committed at nagde-deliver din. Tsaka hindi ko makalimutan yung napanood mo ba yung, teka lang, sorry. Bago tayo bumalik dito sa press conference si Inday. Sorry. Napanood mo ba yung kulang ni yung basta Dabawenyo, yung nag-react si Baste dun sa sa BARM, yung panggugulo ni Anton Lagdameo? Hindi ko nakita yun. Hindi mo nakita yun? Sinare ko yung clip. Sabi ganun ni Harvey. Sabi ni Harvey, Mayor, anong reaction mo dun sa kasi nagagalit yung mga leader sa BARM, ganyan. Tapos, busit na busit sila. Lang to approximation lang to nung conversation. Ayan. Sige. Ay, ganun. Ano masasabi mo na nagagalit yung mga leader ng BARM na pinakikialaman daw ni Anton Lagdameo? Pinanghihimasukan niya at gusto niyang kontrolin mga kakandidato sa BARM, ganyan. Sabi ni Baste. Hindi ko alam, Mami, like kung narinig mo tong na to. Sinare ko to Sabi gano'n ni Baste. Bisaya, may subtitle lang, sabi niya gano'n. Hindi ka ba naman tanga? Yung mga Espanyol nga, hindi nasakop yung mga Muslim na yan. Pagkatapos ikaw, hindi nasakop tanga mo? Sabi gano'n. Sabi ni Baste, kung kasi yung tanga mo, sabi gano'n ni Baste, kung kasi yung tanga mo, yung mga Espanyol nga, hindi masakop-sakop yung mga Muslim na yan Pagkatapos mo, ikaw kaya mo sakupin? Sabi gano'n. Tama naman. So parang si Digong talaga. Diba? Yung kakatanga niya, malingaw-ngaw, kuya. Kasi yung tanga mo, ikaw lang pala sasakop dyan. Mga Espanyol nga, hindi nasakop yung mga yan. Tapos ikaw gusto mo sakupin. Diyos mo, tawa ko ng tawa. Anyway, balik na tayo dito sa question. Sige. Ma'am, good morning. Ayun ma'am. So tanong mo ma'am, sa tingin mo ma'am, dapat tumakbo na lang po yung presidente. Giving, kung papabalikin ako, tatakbo kang vice president. Lagay ko dyan. Glad nito. Ma'am Marlene po from Radyo sa Estrada. Here po, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, having said na hindi mo kasalanan na hindi marunong maging presidente, yun ako po ngayon, ibig sabihin ba hindi po kayo kontento sa trabaho po ni Pangulo? Kaya nga umalis ako, di ba? Sa administration. Hindi mo gusto yung mga naririnig ko doon. Hindi mo gusto yung mga nakikita ko doon. Kayo, kung gusto niyo ng pera, natatakot kayo, huwag niyo na ako isali. The reason why, noong 2016, ito sidebar na lang ito, hindi ko kasali, lagi tayong tatagal nito. Huwag na yan. Sige. Hindi. Hindi ko na gusto. Biti naman si Inday, hindi pa sinali yung kwento. Ayun. So, kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 Yun. para sa akin. Yes, ma'am. Hi, ma'am. Kanina po kasi sinabi niyo na, ma'am, here. Yes. No, hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Yes. Love it! Kanina po kasi sinabi niyo na, ma'am, Ang here. sakit Yes. yun. Kanina po kasi, ma'am, sinabi niyo po na hindi ka naman po inask ni Bibi Lenny para maging Yes, Mami Yeah. Laika. Ang sakit nun, ang talas nun. Mabilis Talas nun. pero matalas yun.
Coming from your vice president, wow. Di ba? Who doesn't, no respect at all, mamilay ka. Wala na talagang respeto at all. Naubos, wala. inubos nila. Ayun. Ayun lang. Meron kayong gusto idagdag, Tita Eats, Kuyang Ibi, before we go back? Well, wala lang. Yun, grabing insult yun, no? Coming from the vice president with 32 million votes, 600,000 more than his own mandate. So, True. Okay na ako. Yeah. Okay, let's go back. Vice President niya. Did you somehow wish na sana inas ka na lang po niya na maging Vice President niya to run alongside her? Hindi, ma'am, uy, ko kumitaon sila ni Gupton, maghihapon na nila si PRD, di ba? Mag-ICC, gihapon na nila sa mga na. Si Trillanes, si Lenny, magkauban man na sila. So kung presidente si Lenny, ilahagapon ng ICC. Alam niyo ba bakit hindi umuusad yung ICC? Kwento ko sa inyo next time. Kuyang pa-translate. Translation, please. Ang sabi, tinanong kasi siya kung si Lenny ang tumakbong presidente at naging vice siya ni Lenny, iba ba daw yung mangyayari? Sabi niya, no, hindi. Ganon din daw pala. Ganon din daw ang mangyayari. Ganito din daw. Kasi pag si Lenny yung presidente, habulin pa rin nila si PRRD. Habulin pa rin nila, gagawin pa rin nila yung ICC. Kasi sabi ni Inday, si Trillanes at si Lenny, magkakasama yan. At hahabulin pa rin nila yung mga Duterte. Kahit si Lenny pa yung presidente. At siya yung vice-presidente, si Inday. Ayan. Walang Umilag-ilag tayo, malapit na itapon yung ballpen sa atin. Okay. Ayan. So let's go. Masyado na kayo madaming material, pwede natin i-cut ito. Ma'am, sorry po, ma'am. Ma'am, may hanging question ako sa inyo the last time kasi ito yung tungkol doon, referring nga yung tungkol doon sa tandem ninyo with the President BBM. And do you think po ba may regret po ba din kayo? Kasi mga supporters ninyo were forced to vote for the President as tandem. Yun yung sinasabi ko before na kasi may mga supporters si President Marcos sinasabi na budol din sila sa inyo. Budol ako. O, nabudol din daw kayo nabudol din sila sa inyo. Parang ganun sinasabi mga realista ni BBM na bumoto sa inyo as tandem. So, pwede na po ba masagot yun, ma'am, kung sa tingin niyo po ba bumaba yung pagbaba ng inyong suporta sa mga loyalista ni BBM ay enough po ba sa inyo na or kasi mali po ba na bumaba yung suporta ng mga loyalista ni BBM sa inyo? Drink Birch Tree Choco. May lakas depensa, support nutrients. Nagusto ko! Magkano ba premium? Mura lang yun. Ano yung... Magkano ang premium, mami, Tita Eats? Sa akin dito, 14. $14? Parang 450 a month ata, Joey. With 14, edi 500, mga 600, 700. Around that. May tax Pero pa parang rin. 400 something lang dito sa atin. 450, 470. Ay, yung pricing. Iba yung pricing. Mahal? Kuripot, 149? Pasensya. Bakit meron ito? 189, 149? O, Ito, 189 daw. Oh. 189 lang ba? diba? Sige na nga, nakakaya naman sa inyo. Kasi mag-premium na ako next time. Tangina, mag-premium na tayo, Joey. Isang kahang sigarilyo ka lang, putang ina. Mards, ikaw din, ha? Tangina. Putang ina. Pasensya na Akala ko mahal. Ayan, tipid-tipid. Meanwhile, magtiis kayo. Meron isa dito, 249 daw. Ano ba to? Ano ba naman kayo eh? Basta nilalampas ng 300, pwede pa yan. 249 daw, sabi 249. Alright, May I can message do ako that. paano mo ma-bypass advertisement by PC laptop, sabi ni Perker. Sige, ipag-aaralan natin yan sa susunod na ha. Sa ngayon, mag-tiis-tiis Huwag yung na tayo makukulong sa tayo, ha? Baka mamaya yung makukulong tayo. Baka padala Ayan, naman tayo. Nirefer nila na nabudol ko sila. Hiningi nila sa akin yung kampanya ko, binigay ko sa kanila, nanalo sila. So, sabi ng budol. Nung tumulong ako sa administration, ang DepEd was top 3? The morale of the teachers were so high na they were happy maghirap na magturo, rain or shine, doon sa mga classrooms. So, ang sabi ng budol, sa akin ba yun kung number 3 ang DepEd? Ako ba ang presidente? Hindi. Sa kanya yun. Cabinet member lang ako. Diba? Accomplishments ng DepEd. Sa akin ba yun? Hindi. Sa bayan yun. Accomplishment yun ng president. So, budol. Ms. Arts Garcia, Fuji TV. During the time of your dad as president, he was not also having good terms with the Vice President Lenny, and now apparently parang naging naging president yon on this administration as well. How do you feel about that? And my follow-up question would be: are you looking into running on 2028 as president? Okay. So, si PRD, in all fairness to the person, hindi yung nanggigipit ng tao. Hindi niya ginipit
si Lenny Robredo. Tinanong ko, bakit 700 lang yung budget ninyo at the time? Kasi 700 lang talaga ang pinropose. Hindi natin alam anong rason. Yan yung sinabi ko doon sa budget hearing. Hindi siya nagigipit. Sinuspend ba ni PRD o tinanggal sa pwesto mga politiko na kaibigan ni Lenny? Lahat ng mga tumatanggap sa kanya doon sa iba't ibang lugar, nasuspend ba yun? Nawalan ba ng budget? Wala naman. I don't remember anyone ever complaining na naalis sila sa pwesto kasi kaibigan nila si Lenny Robredo. Wala. So, hindi yan siya mahilig magipit ng kalaban. Kung maalala niyo, kalaban niya, mortal, kalaban niya sa politika, hindi sa personal na buhay. Sa politika, si Speaker Nograles, never yun nagipit sa Davao City. Si Trillanes, yan. Mortal enemy niya si PRD. Si PRD thinks nothing of him. Pero, ginipit ba yun? Wala. And in fact, PRRD protected Lenny Robredo a couple of times. At least yung aware ako Pinotektahan niya si Lenny Robredo twice. First was yung sa impeachment. Gustong i-impeach si Lenny Robredo, in which PRRD made a very, very decisive statement saying na Very strong. Very strong very statement. strong statement na drop it, tigilan nyo yan, binoto ng tao yan, do not tinker with the choice of the people. That's the first one. The second one is when the the commission that was chaired by Greco Bellica, yung anti-graft yung presidential anti-PAOK, parang PAO, basta ganon. Ano yan, yung anti-corruption and kinambular, ganon. Di ngayon, chair nun si Greco Bellica, one of the commissioner is certain Attorney Luna, if I remember it correctly. During the pandemic, Lenny Robredo was asking for cash donations. Okay? Lenny Robredo was asking for cash donations. So nag-announce na lang siya dun sa webpage nila, tsaka dun sa mga ano nila na, we are accepting donation. In fact, meron pa nung parang si Lenny Robredo na, today we were able to gather 20 million in M&M. And I think they reached up until parang mga naka 60 million sila na pag-gather ng mga pera. Remember, plunder is only 50 million. Ganon. Ibig sabihin, yung mga pangbabalasubas ng pondo ng bayan, up to 50 million, pag 50 million and above na yan, plunder levels na yon, ganon. Now, eto, parang nasa donation drive ng Office of the Vice President, then ni Lenny Robredo. During that time, pandemic na. So, nagre-raise sila ng funds in order to buy yung mga, tawag dito, nagpakitang gilas talaga si Lenny noon nung pandemic naghanap sila ng mga PPE, mga kung ano-ano, nagdodonate sila kung saan-saan, ganyan. And then, this Attorney Luna argued that there was actually an executive order of Gloria Macapagal Arroyo nung 2006 yata yun, giving directions to any government official asking for donations. Okay? As a general rule, bawal magsolicit ng pera. As a general rule, bawal magsolicit ng pera ang kahit sinong government official. However, in cases when you are going to solicit money, there are some rules that you have to follow. Okay? At yung yung mga rules na yon na parang kailangan mag-submit ka ng report, ng program, ng proposal sa Office of the Civil Defense. Office of the Civil Defense. And then they're going to issue a permit, and then you have to turn over the money that you are going to collect to that office. Ganun. And then there would be a lot of paperworks actually na kailangan mong gawin in order for you to lawfully collect funds from the public, in which Lenny Robredo did not do it. May parang, if I remember it correctly, yung mga abogado na lang dito, you may want to talk about it in detail in some other occasions. Sabi kasi doon, na kapag ikaw, nanghihingi ka ng pera sa public, yung pera na yan, once napunta yan sa kamay ng government official at hiningi on the basis ng on official capacity nung official na yon, it is actually considered as part of the public fund. So kailangan mo talagang i-report yan doon sa Office of Civil Defense. Hindi yung ginawa ni Lenny. Yun yung argument ngayon ng Attorney Luna na yon. And so Attorney Luna wanted to sue Lenny Robredo because of that. Sabi ngayon ni PRRD. Sabi ni PRRD during that time, nasa gitna tayo ng pandemic. Can you please just stop yung mga politicking? She's trying to do something to help us. We all need we all need each other's hand right now. Nasa gitna tayo ng pandemic. Kung tumutulong siya, hayaan niyo siyang tumulong. And so, Lenny was cut free. Hindi siya na-demanda because of that. And in fact, anti-corruption body would really want to go after her. Napabilib ako ni Duterte doon kasi kahit ako noon, nung time na yun, parang
nagdi-disagree ako na bakit ipe-penalize si Lenny, gusto lang naman niyang tumulong. And then nung nagsalita sa national TV si Duterte na ganun din yung pananaw niya, napabilib lalo ako ni Duterte. Kasi pandemic na to, hindi tayo dapat nagpupolitika taga-away-away. Dapat nagtutulungan tayo. Correct. And actually, yung sa ginawa ni PRRD noon, medyo na ano rin ako doon na parang, fuck, seryoso tong sitwasyon na to. Seryoso yung pandemic. I mean, it is really, you know, we are really in a very, very dire situation during that. For PRRD to decide that, na hindi, tanggapin natin lahat. Ang gustong tulong sa gitna ng pandemya, tanggapin natin at huwag yung pairamin yung politika. Saka na yan. Pagkatapos nito, saka nyo na gawin yan. Ganon. At anong ginawa ni PRRD? Sinibak niya yung Attorney Luna. Sinibak niya yung Attorney Luna. Wow. Mainly because, ba't ka nagpupolitika nasa gitna tayo ng pandemya? Wow. Yeah. So, those were the instances when I remember PRRD protected Lenny Robredo. Ito yung mga pinks, they will never admit to this. Hindi. nila aaminin yan kahit kailan. Ayun. Aminin kahit sa national TV, sinabi mismo ni Duterte yan ha, during pandemic, national TV. Yeah. Ayun. So, yun. Ayun. Ayun. Okay. Ito sinasabi ni Inday na wala kami. Hindi kami nagigipit ng kalaban. Nograles, ginipit ba namin? Hindi namin ginipit yan. Yung si Lenny Robredo, hindi namin ginipit yan. Pati yung sa budget niyan. O sige, 700,000 yung budget ninyo. Meron bang nagsabi sa inyo na 700,000 lang ang i-request? Kayo nag-request yan. Bakit yung na-request ninyo? Gusto niyo pala ng mas mataas. Ba't kayo nag-request ng mas mataas? Diba? Ayun. So anyway, you know, this is just to bolster yung sinasabi ni Inday dito na this is not empty press conference, okay? Yeah. There are so many information that can actually back up yung sinasabi ni Inday dito. Ganun. Ayan. Okay, let's go back. Diba? Kita nga natin siya kung saan-saan. Kita nga siya sa ano eh. Kasama ng ano. Lance Mego. He's much less. May pamaritis pa si Inday. So, since we're on the topic of the election, 2022 elections, recently po kasi nakita si Pangulo Bongbong Marcos at si Vice President Robredo sa isang event sa Sorsogon. And sinabi po si Pangulo Marcos na this meeting is for political reconciliation. How do you feel about this meeting? And that's it. Wait lang ha. And 2028 question, ma'am. Oo. Sa sunod na lang yan, ma'am. Ano ba yung sinabi ko na date? Kailan nga ba yun? Fourth quarter of 2026. Fourth quarter 2026. So, kung mag-advise ako kay Lenny, Ma'am Lenny, manood ka ng aking sit down. Yan lang. Hindi ko na ituloy. Good morning po, Mr. Vice President. Ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa Bigyan ng Bayani. Ano na po nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga sa Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko sa Senator Amy. One of these days, pupunta ko doon, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan doon sa West Philippine Sea. Ano ang sabi siya? Pa-post mo na yan. Pa-post mo. Alam mo, nakakatakot dito. Pagkabitaw ni Inday Sara, walang tumawa. Walang tumawa. Oo. Walang tumawa. Dapat ba tumawa? Sara, hindi siya nagme-meltdown, seryoso siya. Seryoso yan. Mami Laika, may mga sumagot yung mga sa social media. Sabi, okay, ipapalit daw si The Junior. Okay. Ipapalit si The Junior. Mas matindi, no? Pero naloka ako kasi may nag-comment kanina about sa comment ni Heydarian. Na parang ni Sara, ganyan-ganyan, nagamitin yung isutin yung parang, uy, hindi ba kayo dati yung nagsasabi nung nakukain si Marcos doon? Kayo mga tumawa. Oo. May post ako niyan. Share mo, Joey. Latest post ko. 2016 pa, nag-file ng resolution sa Senate, yung senatorial ng liberal for the exhumation of FEM the following day after the burial. Teka. So ano yan, pag si Sara, masamang tao si Sara, pero pag kayo, bayani. Sila yon. Drilon, Pangilinan, nag-file sila ng motion. Galit na galit yung young bulls dyan ngayon, diba? Yan ang young bulls. Galit sila. Pero yung mga dilawan noon, yung Liberal Party senators, second to the last, yan sa baba niyan. Ito. Ayan.
Liberal Party senators to seek exhumation of Marcos remains. This was dated November 18, 2016. Kuya, there is a video of Kiko Pangilinan talking about exhumation of the seniors, the Marcos seniors body noong 2022 campaign. Inulit pala niya. Inulit nila yan. Inulit nila yan. Sila yan, oo. As in ano, tawag dito, teka, tingnan natin kung mahanap lang natin very quick ha. Sige, Kiko Pangilinan. Kaya hindi sila makaano eh. Hindi sila Hindi makaporma ngayon eh. hindi sila makaporma. Sila yung nag-imbento niyan. Oo. So, I'm sure. Teka lang ha. Ito. Yan. Ito. Buong mundo. Dahil pinatalsik natin yung diktadura noong 1986 dahil sa pang-aabuso, pagpatay, pagnakaw, at ngayon nililibing natin sa libingan ng mga bayani. Kung inaakala nila, maaaring nakalibing siya ngayon doon. Pero hindi sila nakakatiyak na mananatili siyang nakalibing doon. Dahil kikilos tayo hanggat sa abot nating makakaya na iwasto itong hindi tamang pangyayari. We will have to undo this injustice that has been inflicted upon the victims of martial law in our nation. And we will tirelessly work to reverse and to undo this burial in the living. So yun siguro ang ating unang... ano kaya to? 2022 ba to or 2016? Parang 2016 yan eh. 2016. Kung may mga katanungan tungkol sa mga legal na mga steps na maaaring may sagawa at iba pang mga pagkilos. Teka lang ha. Ni-refresh ko para makita yung details. Refresh mo nga kung anong year. Walang ano eh. Walang year, no? Walang date, no? Malabas, oo. Pero yung tono niya kasi parang ano eh, no? Parang 2016, no? Kuya. Parang 2016. Oo. So probably baka ano kuyang, no? Baka yung ni-replay lang ng 2022. Maybe it is something that he said in 2016 tas ni-replay lang ng 2022. October 7. October 7? Press conference on Marcos. Baka 2021 yan. Baka 2021 yan. O kasi sabi niya kung ngayon nakalibing. So nakalibing na. Nakalibing na. So naka-assume na si PR. So baka 2021 yon. During the presidential campaign. August 2016. Ang bagal ng internet ko. Parang yan yung main video doon sa short. Ayan. But anyway, the point here is this. Yung pahukay-hukay na yan, mga kakamping kang mahilig magganyan, mga dilaw ang mahilig magsabi ng ganyan. Pagkatapos yung mga loyalista, talaga offend kayo kay Inday. Ang mga disente, ang hilig sa mga ganyan. Bredo, yung original na gustong pahukay si FEM, yung senior. Diba? Ba't ngayon nagkapatawaran na kayo? Diba? Political reconciliation mediated by Senate President Chis Escudero. Bongbong Marcos was very thankful for the efforts daw to reach out to Leni Robredo. Ay nako, parts, political orgy lang yan. Tumigil sila. True, Tita It's. Ayun. Ano yan, parts? Political witchcraft. Ayan na naman yung witchcraft. Malapit na ba tayo doon? Samang ko. Malapit na yata. Parang after nito. Ito, okay. Balik tayo dito sa press con. Makita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yung salita. Hindi rin yan, hindi siya, she's I believe, a sincere person. Sana tayo. Yes, next. Good training, team. Daming labada. Ayan. So sabi ni Inday, ayun. Hindi siya sinagot ni Senator Amy doon sa group chat. Hindi siya sinagot sa group chat. Ayun. Tapos sabi ni Inday, well, naniwala naman daw siya na sincere na tao si Senator Amy.
Ayun, pero hindi siya sinagot na sa group chat. Siyempre feeling ko naman hindi siya sasagutin talaga do'n. Hindi siya sasagutin do'n sa ano. President na nakabuhay. You mentioned na hindi mo na gusto yung mga nakikita at naririnig when you were there. And second question mo, generally curious because you had a long narration of what transpired from 2021 until 2022. There was a lot of negotiating, there was a lot of political discussions on who will run, who will step down. But I'm genuinely curious about where's the public in all of these discussions? Where did you ever discuss policies, platforms? Because it's as if it's political cabinet discussing the future of the country without regard for the public. And you mentioned that the context of all these of this press call is to give justice to the 30 million plus Filipinos who voted for him as president. Yes, oo. Unahin ko muna yung last question. Last question was, hindi ko alam sa kanila. I mean, you should ask the president kung ano yung platform niya. Pero very clear yung platform ko. It was continuity of build. It was mapayapang pamumuhay, edukasyon, at trabaho. Very clear. And when I won, it was still mapayapang pamumuhay and trabaho and edukasyon, all related to security. And noong hindi ko nakuha yung overarching na sector, I focused on education. Siguro yan na rin yung sagot sa unang question mo. Paano ko nasabi na isubstantiate ko yung sinasabi ko? I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Hindi niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation na darating. Kasi alam naman natin at the time na darating yun eh. Kasi nakikita na, na-forecast na siya. So yan yung pagsasubstantiate ko sa sinabi mo. I don't ever remember, nagkatapurma siya, I don't ever remember him discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Alam niyo noon, pag pumupunta ako sa 7-Eleven, expensive yan na tindahan, diba? Ay, sorry, 7-Eleven. Pero yes, expensive sila. Kasi, ano sila, go-to, mabilis ka makabili, nandun yung kailangan mo. 1,500 ko noon. Ang bili na ako ng corned beef, bili na ako ng tinapay, bili na ako ng ano-ano. Ngayon, ang 1,500 ko, tsokolate na lang ang mabili ko. Tsaka ice cream, wala na ang corned beef, wala na ang tinapay. So, yes. Ano ko lang i-pause ko lang. I remember talking to Marlon of Third Floor Studios. Kasi parang, di ba Mami Laika, usapan yan dati sa TikTok na, pero ba platform si BBM, may platform ba, ganyan, ganyan. And then, tas all of a sudden, they released this parang series of video outlining kung ano yung mga gusto nila sa food security, kineme, ganun. So parang, ang impression sa atin, sa mga voters, na parang, may plataforma naman tong si Bongbong, ganun. Tapos, nung nakausap ko tong si Marlon, si Sir Marlon ng Third Floor, sabi niya gano'n, Joey, ano yan, kami lang rin yung gumawa niyan. Hindi yan galing kay BBM. Hindi yan galing kay BBM. Oo, yun yung pinakamalaking budol doon. Yung platform ko, no, kasi meron yung video si BBM, meron yung series of video doon sa kanyang vlog na parang iniisa-isa niya na food security, ganito ang problema, kineme, ito ang mga paraan, step 6 na kineme, ganyan, tututukan natin ang bawat isa na elemento tungo sa food secured na bansa, yung mga ganun. Meron siya mga ganun eh. Apparently yun, preparation yun ng staff. Pinresent sa kanya, ginawa ng video. It is not something that ha? Ano nangyari sa staff niya na yun? Yung mga gumawa nun? Kasi maganda yung pagkakagawa nun. Wala na nga. Ano na sila? Ang tawag dito, wala na sila sa PCO. Mga Sila lang. Oo, sila lang. So, maganda siya, di ba? Ganda nung campaign material na yon, di ba? But it did not come from Bongbong. So, it came from the people na tinutulungan yung kampanya niya. So yun yung mga ni-research nila na yun, yung parang ito yung anim na component ng isang ng agrikultura, kineme yung mga ganun. Hindi si Bongbong yung nag-isip. So kaya nito sinasabi ni Inday Sara, I don't remember him discussing ineme ganyan. So perhaps ang sinasabi dito ni Inday, talagang walang discussion on how he wanted to do things. Ngayon, yung mga nasa platform niya na yung mga nasa vlog niya na talking about yung food security, tourism, ineme, it did not come from him. It was just presented to him. Yun yung budol. Yun yung isa sa mga budol. Kasi, dahil sa ganda ng material ni Bongbong nung election, akala natin, siya yung nag-isip. At, kasi supposedly dapat ganyan di ba? May vision yung leader, ibababa ng leader dun sa mga tao niya, din yung mga tao niya gagawa ng material based dun sa vision ng leader. But, it's not true in Bongbong's case. Yung mga tao sa baba, yun ang nag-isip ng campaign material, pinresent kay Bongbong. Okay. Kaya yan nagmamanifest. Pag tinanong mo siya, hindi niya ma-defend. Kaya hindi rin cohesive eh.
Hindi niya ma-defend talaga. Halimbawa, Correct. doon na lang sa bigas, I'm sure it's part of the food security thing, no? So hindi niya 'yun maitawid, no? Bakit 20 ang sinabi mo? Hindi niya natatawid flood control because it wasn't his vision. And even if may gumawa para sa kanya, hindi niya na kayang nakonekta. Walang isang collective na plataforma. Kaya pag tinanong mo siya, ano ba talaga ang isang bagay na gusto mong mangyari? Hindi kanya masasagot. Joselito, ayan. Ito ang link. Joselito Bartolome ba yun? Hindi gustong umakyat. Joselito Bartolome, akyat. Ayan yung link. Magagaling yung mga yun. Kaya pala bulok na ngayon yung mga nasa PCO kasi magagaling na gumawa na natanggal na. Tinanggal na, wala na. Ayun yung mga yun yung mga parang kasama ni Attorney Vic. Mami like, hindi siya uubra sa matatalino. Actually, isa sa magandang kasama ni BBM na tagapagsalita niya si Vic Rodriguez. So, nanghinayang ako doon na tinanggal niya. Kasi parang, BBM yun yung utak mo tinanggal mo pa. Joselito Bartolome, pag pumasok ka, yung pangalan mo Joselito Bartolome ha, para malaman ko na ikaw yon. Okay, yun yung gagamitin mong pangalan dito sa pagpasok mo sa StreamYard. Kailangan mo i-enter yung pangalan. So, pangalanan mo yung sarili mo appropriately. Okay? Ayan. So, well, anyway, ang ano nga dito, Mami Laika, ito sinasabi ni Inday na I never heard him discussing kung ano exactly yung gusto niyang gawin. So, totoo yung sinasabi nila Marlon nun na galing sa amin yan, hindi naman talaga galing yan kay BBM. Binigay lang sa kanya, in-approve. Ganun. Kakatakot, no? Highest position of the land. 115 million Filipinos. Walang plano, presidente. Ano pa yan? Yes, agree ako kay Mami Ipsi. Kaya hindi niya ma-connect ngayon. Hindi niya alam kung paano niya itatawid yung mga ganung platapormang hindi naman pala sa kanya nang galing. Totoo. Anong solusyon, Mami Laika? Ayuda. Diba? Shortcuts, yung mga shortcuts. Ayan. Okay, anyway, tuloy natin. Okay. Just a very quick follow-up. Ano conversation happened between you and Senator Eileen? You mentioned na Hindi kasi conversation yun group chat yun. Tapos, noong banat sila ng banat, sinabihan ko na talaga siya. Sabi ko, one of these days, hukayin ko talaga yan. Tapos, let's stay PC yung tatay ninyo. Okay, so pwede tumuloy na muna tayo. Ha? Kasi gutom na ako. Ma'am, Sally Cordero po from Baho Radio. Ma'am, since sinabi niyo po na hindi niyo nagugustuhan po yung pamamalakan ni PBBM, kung i-rank niyo po, in a scale of 1 to 10, 10 is the highest, ilan po ang rate niyo sa performance po ni PBBM? Sinasabi ko kanina, 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. Sabi ko kanina, diba, kung kayo, gusto niyo, wala naman akong problema. Huwag niyo na lang ako isali. Ako, hanggang number 2 lang ako, walang number 1 ng Pilipinas ngayon. Kung meron man, ang daming number 1, iba-ibang direksyon sila. Yun. Follow up lang po, since you mentioned na President Ferdinand Marcos, you don't remember at all him discussing with you kung ano yung platform niya when he ran for the presidency. Pero kayo po ba, did you insist na parang sa party niyo, this is what you want for the country? Teka lang ha. Ginugood time tayo ni Joselito. Si Joselito, si Crank Brothers. Ginugood time lang tayo. Oo, si Crank Brother to. Ayan. Hindi yan anti-Sara. Nangungulit lang yan. Anyway, ayan. Siya. Tuloy natin to. As kanya or sa tao? Sa kanya po. Nung nag-discuss kayo na dapat po may plataforma tayo. Kasi naman, di ba, ang expectation mo, pag tumakbo yung tao, meron siyang sinasabi na gagawin niya. And, pasensya na. Pero nung nakaupo ako doon, at the time, hindi ako nakikinig sa kanya. Ang naririnig ko lang, sama-sama tayong magbabangon muli. Apparently, yun lang yung naririnig ko. And when you say, sama-sama tayong magbabangon muli, you will do something to make this country the best that it can be. Kasi sama-sama tayong magbabangon muli, di ba? So, ibig sabihin mo lang may iiwan. But apparently, marami ang naiiwan ngayon. Yun lang naririnig ko. Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say, sama-sama tayong magbabangon muli, gagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. Nag-assume ako na ang gagawin niya ay mas maganda pa, mas maayos pa, mas magaling pa sa lahat ng dumaan na presidente. Sir, ako din kaganyan sa'yo. Tapusin na natin ito. Otherwise, hindi pa tayo matapos ngayon. Babalik tayo bukas. Sabado. Ma'am, ikaw lang yung alam mo, ma'am. Sila, they're once a weekend, ma'am. Wait lang. Yes, sir. Yung sa political reconciliation ko yung President Marcos pati dating former Vice President Lenny Robredo, hingin ko na po siguro yung assessment nyo na bilang kayo nga po, tumakbo kayo kasi ginamit kayo para manalo laban kay Lenny kasi nga natatalo na raw sila. So sa tingin nyo, bakit po kaya ngayon nakikipagkita? Bakit ngayon nagkakaroon ng movement towards political reconciliation habang nag-aaway kayo?
Sabi, di ba, sinabi ko na yan, budget hearing. Ako na lang ba isa na iiwan dito? Ako na lang isa na iiwan dito. Nagsama-sama na ang mga dayuhan. Huwag niyo ako tanungin about foreign policy. Mga dayuhan, mga NPA, mga smuggler, mga drug addict, ang mga yellow, liberal, at sino yung isa? Administration. Sama-sama na yan sila lahat. Ako lang na naiwan dito sa kaya nga ito lang ang lamesa natin. Kasi ako lang. Ruben, meron kang gustong i-share? Ano to? Who's buying who really used the controversial funds in the first place? Gaslighting to the point of burning her own house. Pity. Sabi ni Ruben, the boy girl. Gamer dudes. Gusto mong umakyat, Ruben? Akyat ka. Kasi marami akong gustong itanong dito sa statement mo. Unang-una, yung controversial fund na sinasabi mo, bakit siya controversial in the first place? Kasi pag ang isang konsepto hindi mo naiintindihan, it doesn't mean controversial siya. It only means hindi mo siya naiintindihan. So pag hindi mo naiintindihan, hindi automatic controversial. So would you like to expound kung ano yung ibig sabihin mo dito? Tapos Ruben, even if it is controversial, it doesn't mean it is illegal. So, Ruben? Baka controversial lang kasi hindi nyo nga naiintindihan. Yun lang pala yung source ng controversy, stupidity. Akyat ka na lang, usap tayo ng maayos. Oo. Pwede umakyat, Ruben. Ayan, para mapag-usapan natin. Ayan. Okay. Anyway, nag-iisa na lang si Inday, sabi niya. Nag-iisa na lang si Inday. At aware siya na nag-iisa siya. Ayan, something that we all know since November 2023. Yung sabog nila yung confidential fund issue. Di ba, Joey, you remember in one of our live, or si Jun ata yung kasama ko, na we need to hear Inday draw strength from the 32 million mandate. At ito na nga yun. Kasi nag-iisa na lang siya, yung tinatakbuhan niya ngayon, yung bumoto sa kanya. Well, and ang pinoprotect niya, yung bumoto rin sa kanya. Kasi, our confidence is with Inday. And her confidence is also drawn from the 32 million. So it's a symbiotic relationship. Reinforcing each other's emotional strength. Ayan. Let's go. Ang mag-isa na. For what? I think, di sila nanahan siguro sa kuha, tingali di sila nanahan sa kuha. Nalaman mga insecure. Okay. Translation? Yes, please. Sabi ni Inday sa Bisaya, di sila ganahan sa kuha. Ambot nga nung di sila ganahan sa kuha, inana yun ng mga insecure. In Tagalog, ayaw nila sa akin. Ewan ko kung bakit ayaw nila sa akin, pero ganyan talaga yung mga insecure. Ayaw ganahan nila sa kuha. Ambot nga no, dili sila ganahan sa kuha. Ambot nga no, meaning, ewan ko bakit, ayaw nila sa akin. Uy, look at the eyes, The eye says it all. Ito yung pagkatapos ng ganyan talaga yung mga insecure. And look at the smirk. And I know! Lisa, that's for you! Anyway. Okay. So, ang tagline ng... Look at the pen. Did you see how she... Can you repeat, Joey? Hindi na po ngayon. A few seconds. Starting today, what she did with the pen. Look at the pen. Ano yung part? Yung iniikot niya? Inikot niya, although it's I used to do 1.5 that in high school. So, ang tagline ng UVP See that? Para sa Diyos, bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Hindi na po ngayon. Starting today, ang tagline ng UVP is, drag me to hell. Gawa tayo t-shirt, Joey. Joey, gawa tayo ng t-shirt. Drag me to hell. After this, let's allow the Vice President to speak. Yes, sir. I just wish to have a question. If you didn't join Unity as a vice president 2 years ago in the election, do you think the BBM could not elected? And do you think that was better without for people of the Philippines? And also, do you feel your contribution was underestimated or ignored? Ang top sarap, Japanese. Parang napadalas yung Japanese dyan, mula nung kinumplement niya yung Japan na country of choice ni Inday for vacation. Medyo... O baka inaantay yung Okada, di kaya? Parang gano'n. Baka gano'n din. Parang gano'n din. Pero, well,
ang ano dito ha, this is covered by international press. This is covered by international press. Actually, And you kanina, know, Joey, no, kung nakita niyo yung TV Patrol kanina, binigyan talaga ng medyo mahaba-habang coverage report. yung itong ano na to, itong press con na to. Yeah, itong press con na to, specifically doon sa yung tawag, yung exhumation, yung threat na i-exhume yung body. Yun. Ayan. Nakakatuwa yung part na yun kasi galit na galit sila pero hindi sila makabanat kasi yun yung banat ng Yes. Diba? So touch move sila doon. Touch move yan, oo. Touch move. Ayan. Okay. Checkmate sila doon, checkmate. Tama. Oo, checkmate. Ayan, ay sorry. Okay. Cool. If I did not run, would he have won? I do not know. I've not seen his numbers without my number, but I'm sure their side has seen his numbers against Leni Robredo with and without Sara Duterte. So I've not seen it. I wouldn't. Maybe I think they know that they will not win because that was what Senator Amy said. We cannot win against Leni Robredo without Visayas and Mindanao. Yes. The other question is. Do you think BBM would not be elected? Is that a better result for the people of Philippines now, do you think? I wouldn't know as well. I wouldn't know if we would be in a better place if Leni Robredo is president. Something that is speculative. So I cannot answer the question. If we would be in a better place if we had another president, not BBM. And also, do you think your electoral contribution was underestimated or ignored by the current? Yes, I believe so because we are here today because he said he was deceived. So yes, I believe yes, and they've been saying that in their communications that, in fact, ayaw ko i-mention ang pangalan niya, so I just mention his initials, LG. Yun ang sinasabi niya. She did not bring anything to the table. When in fact, I am here sitting down today to tell everyone they needed me. I don't need them. Kuyang si LG. Yun nga eh. I'm intrigued. Sino yung si LG? Larry Gadon. Larry Gadon. Larry Gadon ba? Pero ba't hindi niya i-mention? Kasi non-entity. Nasa gobyerno yan eh. Oo, diba? pero non-entity rin siya. Yung opisina naman niya, gawa-gawa lang. Galing lang sa imagination. BBM. Mga budget na opisina yan. Sweldo lang yan. Haka-haka rin lang. Haka-haka lang yung opisina. Ayun. Teka lang ha. Ano yan? Breaking news? Okay. Anyway, baka ayaw niya ipasikat. Wala namang bilang si Gadon. Correct, oo. Kaya siguro hindi na inano ni Inday. Sabihin ko ngayon mamaya. Doon ngayon eh. Yes, Mami Laika, sorry. Sabihin ko ngayon mamaya, nabanggit niya ni Sara na parang hindi niya papatulan yung mga young guns na yan, yung mga kung sino-sinong mayor politiko lang yan. Para sa kanya yung ang papatulan na niya si BBM, si Lisa, si Tambalos-Los. Pero yung mga Alipores, hindi niya papatulan. Tama. Sayang kuryente. Pero patuloy mo yan sayang kuryente. Okay. Anyway, ayan. Okay, let's go back to the press con. So, sabi ko kanina sa ibar, haba yung 2016, balik tayo 2016. Kanina nas 2021 lang tayo ngayon. Balik tayo 2016. Alala ninyo, ayaw tumakbo ni President Duterte ng president kung hindi ako tatakbong mayor. Paulit-ulit niya sinasabi, hindi ako tatakbo kasi si Inday Sara ayaw niya tumakbong mayor. Because humindik na ako sa politika noong 2013. Sabi nila, tumakbo kang congressman. And I've never liked legislation. I'm better at execution. So sabi ko, no, hindi ako tatakbong congressman. I'd rather work sa law office. So 2016, sabi ko, no, I'm done. Bahala kayo kung ano yung gusto nyo. But he said na, no, I cannot run kasi ayaw ni Inday Sara tumakbo. Ayaw ni Inday Sara tumakbo ng mayor.
And then, pinilit ako ni BG, said some things, pinatawad ko na siya ngayon. He said some things doon sa akin. And I said, okay, sige. Kung yan ang gusto ni PRD, tatakbo akong mayor. You know the reason why? Ayaw niya ng ibang tao. Ako lang ang gusto niya. Because I don't take bullshit from anyone. Even President Duterte. Yeah. That is the reason why. So, grabe, no? Anyway, ayan. Tapusin natin. Wait lang. Parang nabitin. I will not take their bullshit. Bullshit sila. Sila ang bullshit. Bullshit. May I request the parents to give context doon sa sinasabi ng Vice President. Alam ko, nakikita, naririnig ng mga bata, pero bigyan nyo na lang ng konteksto na sometimes people sometimes ayan. Pero kayo ng mga magulang. Kasi masala namang hindi totoo kung hindi nagmumurang mga tao, di ba? Oo naman. Siyempre. Ano na? Oh, so DepEd. So, personal, and then, bakit ako nag-resign, umalis sa administration, DepEd. Alam niyo na yon. Sinabi ko na yan, 2 tao lang nagkocontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yun noon eh. Sabi ni Zaldico, o diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Nandun yan. Wala nang bycam na nangyayari. Ang sa akin lang, presidente ka, di ba? So you have the full cabinet of experts, finance experts, nandyan sa iyo. So nakikita nila, di ba? Oh, President, Mr. President, ito po yung NEP natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na, ano nangyari? Bakit naging ganito? Di ba? O ako lang. Joey, if I may interject. Okay, wait. Ano nangyari? Bakit ganito? Yung sinabi ni Inday, no? From the NEP, the President's budget, to the proposed bill, the General Appropriations Bill, and then to the GAA, no? Approved budget, GAA, no? Alam mo, yan yung pinaka-trabaho ng opisina dyan na pinaka-importante pero hindi natin naririnig. Ang tawag dyan is the Presidential Legislative Liaison Office. So dapat, between the NEP and the GAB and the deliberations, yan ang trabaho ng PLLO. Nagko-communicate yan between the executive and the legislators para hindi na masyadong mabusisi na pagdating dun sa na-iron out na, wala nang pagdedebatihan hanggang sa nasa plenary na. Yan ang sabi ni Inday. Kung talagang ikaw... Kuya, actually, magandang point yan ha. Kasi it looks like this administration is really allowing the legislative to take the driver's seat. Free hand. Kasi not only in the budget ha, not only in the budget. Remember yung nangyaring kaguluhan sa Maharlika Investment Act na supposedly na transfer na sa OP. Pagkatapos later on parang ang dami nila nakita na parang hindi pa to okay, dami pang babaguhin dito, ganyan yung mga kitang-kita talaga yung hindi nila pagiging coordinated kasi yung intentions ni BBM to appear doon sa Maharlika Investment Fund hindi nag-appear doon sa final version. May mga ganon. So talagang it looks like the legislature really is the ones running our country, sa totoo lang. Yes, kasi yung going back to the Maharlika, na-transfer na nga yung 75 billion doon sa MIC, pero wala pa yung implementing rules ang IRR. Nung nakita na yung IRR, ready to implement na, sinuspend naman ngayon. Kasi hindi nagtugma doon sa proposed na na goals, no, at guidelines na pinopose ng executive. So, yun. In which at the end of the day, hindi rin naman niya even if hindi naman talaga na-carry out yung intention ni BBM doon, inalaw pa lang rin naman nilang tumakbo yung Maharlika Investment Fund. I think there was some quid pro quo there, no, with the people running the MIC. It's more than a year now, September yun, last year na transfer yung 75 billion. October na,
wala pa ring output yung nasaan na ba yung report. walang report, walang status report. 1 year and 1 month na. Ayun. So nakakaloka lang kasi tawag ito, talaga makita mo talaga uncoordinated talaga, and makita talaga natin na yung sinasabi ni Inday na dalawa talaga nagpapatakbo ng budget sa bansang ito, 2 tao lang. And itong 2 taong 'to, kaya nilang gawin kahit anong gusto nila. Kaya nilang gawin kahit i-insert ang gusto nilang i-insert, 'di ba? Ipasok ang gusto nilang ipasok, ipasa ang gusto nilang ipasa, things like that. So, ayun, kawawa talaga tayo because we have a very, very weak president and we have a very, very greedy House of Representatives. Fatal combination. Very fatal. And it was inadvertently confirmed by the Secretary of Education. Correct. Bonggang-bongga siyang nagpasalamat sa 2 tao. Oo, sa 2 tao. Di tama si Inday. Nahuhuli kayo sa sariling bibig. Ayun. Correct. Okay. Dito na ang gab. Pagdating ng Senate, ano nangyari? Tingnan nyo. Bakit ganito na? Pagdating ng BICAM. Diba? Merong daming insertions doon. Walang paper trail and then suddenly sa BICAM nandoon na. Di ba magtatanong ka? Bakit ganito? Ano nang ginagawa sa budget? Well, hindi ko nakita yun Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo kasi ikaw. It's time for... Ayan. Mami, ito yung sinasabi. Yung mga nagko-comment din na confidential pa ni Sara, yung ginastos yung 125 million in 11 days. Kung hindi nyo naiintindihan yung mga bagay-bagay, huwag kayo nagmamagaling. Aralin nyo muna yung sinasabi ni Sara, yung GAC na yan, saka yung NEP na yan. Ngayon kung naiintindihan nyo na, saka kayo magaganyan ng mga confidential pa, tas mga 125 million in 11 days. Tsaka if I may add, Miss Laika, there is nothing illegal in spending 125 million in 11 days. You can even spend it in just 1 day, provided you comply with the procurement requirements and the auditing requirements, which is actually, Sir NJ, even sa corporate sa amin, nag-i-issue ako ng PO ng milyones, hindi hindi peso, dollar pa. Basta approve yung budget, tapos yung magandang plano mo, mabilis yung approval ng budget. Yes. Dapat nga magastos mo kagad yan in a given time Tama. Otherwise, palpa ka magplano. Kasi you're working, yung tawag na budget utilization rate Kaya yung hearing nila, excuse me for just a bit. Yung hearing nila, dinidrill down nila si Inday ng budget utilization rate ng kanyang confidential fund is very, very high. Kasi nga, in 11 days na spend. Pero yung iba namang hindi confidential fund, tinitira naman nila dahil very low yung utilization rate kasi matagal daw na nagginastos. Di ba? So kung titingnan mo, talagang walang si Inday, walang parama dito sa mga gagong to. sa mga gago talaga. Pero kung titingnan mo yung mga sagot ng COA, kasi ang na-amplify lang kasi yung mga tanong ng mga kongresista. Pero kung titingnan mo yung sagot ng COA, talaga namang within the guidelines, within the joint circular, yung ginagawa ng OVP. Talagang correct. And there's actually findings about corruption or graft doon sa paggastos niya. All COA was asking is further documentation ng kanyang paggastos. Diba? Which is something that is normal sa lahat ng gastusin sa gobyerno. Talagang maaari naman talagang humingi ang COA ng additional pang documentation, additional pang justification doon sa mga gastusin na ginagawa ng mga opisina ng gobyerno. Na makapagsalita tong mga to, parang feeling nila ginastos na sa kung saan. I mean, pati yung pagbayad sa safe house, ganyan na parang, really? Talagang magmamalinis kayo na parang, ganito ba ang presyo ng safe house? Ganyan. If you are so concerned sa presyo ng safe house, maniniwala ako na concern kayo sa pera ng bayan kung concern kayo sa mga insertion ng budget ng 2023 at 2024. Billion yun. Lalo na yung mga MOE nila na liquidation by certification lang. Correct. And then and to add to that, the latest notice of disallowance on the OVP, Joey, it's and Ms. Laika, the OVP still has until February 2025 to comply with the documentation within 180 days. Diba? Nasa October pa lang tayo. Correct.
Alam niyo ba yung GAA? In fact, as early as now na, sorry. Para mabilis lang, parang halimbawa yung agency or yung agency, halimbawa DepEd, nagre-request sila ng ang project namin ganito, so kailangan namin ng budget na 100 million. Usually pag ganyan, bubusisiin niya, tapos naibibigay niya mas bababa ng konti, nakakat. Dito baliktad, ang hinihingi ng DepEd, 100 million, ang binigay ng Kongreso, 1 billion. Paano yun? Saan yung sobra? Sobra? Ito na yung project, ito na yung budget na kailangan nila. Ba't binigyan ng sobra? Hindi kayo nagtataka. Yes. And that is a violation of separation of powers. No? Clear violation yan. Well, for me, clear violation yan ng separation of powers because the one who's asking the budget is the one who's going to implement it. Bakit nyo bibigyan ng... Sino mag-i-implement nung the rest? Bakit nila i-implement yun? Hindi naman yun yung pinropose nila. Hindi yan yung pinangako namin gagawin. Now, who's going to decide on how the excess money is going to be utilized? Huwag na tayo magbulag-bulagan dito. Of course, that's under the control of the legislature. And if the legislature is the one who's going to decide kung paano gagastusin ang pera na na-allocate na, that's pork barrel. Exactly. And both that concept of a pork barrel and the unreasonable increases also violates the Constitution. Kasi the Constitution precisely mandates na yung legislature can only adjust the budget as proposed by the President sa NEP niya downwards. Pwede silang mag-adjust to reduce, not to increase. Yan yung provision sa... Kaya ang ginawa nila Kuyang, doon sa ibang parts, kasi parang ang argument yata nila dyan, for example, ang budget, kunwari ang budget ng DepEd is 100 million, ganyan. So, ang gagawin nila, 100 million pa rin, pero yung ibang item, bababaan nila, yung ibang item, tataasan nila, pero hindi ka lalampas ng 100 million. So, sa pagdating sa ganun, ang feeling nila, they're not violating anything, kasi nandun ka pa rin naman dun sa threshold nung parang general budget nung bucket ng DepEd. Ganon. Pagkatapos ngayon, I remember yung merong conversation ako with Goddess, yung daw pag-limit ng budget na pwede mong bawasan pero hindi mo pwedeng dagdagan, applicable lang daw yun doon sa regular budget. It's not applicable daw sa program funds. So that is why the program funds, sky is the limit yung pag-increase nila doon ng amount. So, di ba, nung 2024, I think that was na, question pa ni Coco Pimentel yon na originally ang nandun is parang around 70 billion lang or something like that. That ultimately it ended up na parang around 500 billion pesos na unprogram funds, ganon. So these people are really trying to circumvent yung yung mga budgeting rules natin. And kung sana na merong nagiging positive impact ito, siguro hindi magre-react ng ganito katindi yung mga tao. But because we are seeing the wastage of funds, because the insertion and the money that's being spent by the legislature and the executive sa mga bagong Pilipinas, putang ina yung lahat, ginagawa ninyo almost every other week. Nag-aaksa kayo ng bilyon-bilyon. Saan galing yung mga perang yon? And at the same time, bawas kayo ng pondo sa ibang items na kailangang regularly pinupondohan. Kagaya ng state universities. Diba? Kagaya ng mga right of way na pambayad, precursor para sa mga infrastructure project na kailangang kompletuhin ng putang inang gobyerno mo, Bongbong Marcos. You know, this kind of thing. So that's why it becomes really, really frustrating. And well, Inday talk about it already na kasi hinuhokus-pokus niyo yung budget eh. Yung mga dapat dagdagan, hindi niyo dinadagdagan, binabawasan ninyo pagkatapos. Kapag sinisita kayo, hindi na kayo part ng club, 'di ba? Ayun. Anyway, yun lang.